Magandang araw sa inyong lahat. Doon sa nakaraang video, merong nag-comment no, na hindi raw niya masyadong maunawaan yung sinasabi ko kasi nga maingay daw yung mga manok. Sorry doon sa viewer na yon no. At siguro may mga iba pa pero hindi na lang nag-comment. Pasensya na kasi yung time na gumawa ko ng video, yun yung time na malapit na silang mag-release ng itlog. Kaya putak sila ng putak. At salamat ngayon tahimik sila kasi nga tapos na silang mangitlog kasi past 3 na. So, ngayong araw na to, no, pag-uusapan natin kung anong gagawin mo pag naka-cage na yung ready to lay. Kung halimbawa, di ba napag-usapan natin doon sa nakaraang video na dapat maganda ang uniformity. So kung halimbawa, nakapag-cage ka na. At yun ay, ang RTL kasi, dinideliver yan. Ibinibiyahe yan hating gabi. Usually, lalo na pag marami. Para pag, madaling araw, bago sumikat ang araw, nakapag-cage na. So, granting na, naka-cage na. So, anong gagawin mo? Paiinumin mo ba agad? Pakakainin mo? Siyempre, hindi. Kasi, isesettle mo muna sila. Pahihingahin mo muna sila. Maglilinis ka muna ng mga, doon sa, di ba, doon sa tapaka, ay anong tawag doon, yung daanan ng tao, yung gulungan ng di ba may trolley ka na pinaglalagyan ng mga tray ng itlog pag bubuha yung pag mangongolekta ka. Siyempre, bihira lang naman yung may conveyor na mga poultry farm dito sa atin. So lahat binuhat yan, di ba? So yun, lilinisin muna, tanggalin yung mga balahibong nalaglag, yung mga ipot na nalaglag, pati na yung kasama yung feeder at saka waterer para malinis yung mga kainan at inuman nila. So yun muna ang first step na gagawin mo. And then, pag nakapahinga, magbigay ka na ng tubig. Yung tubig, may kasamang multivitamin plus electrolyte. Anti-stress. Yung ibang farm, ang ginagawa nila, nagbibigay agad sila ng tubig na may antibiotic. Pero kung hindi naman kailangan, makita mo naman na okay yung mga masisigla naman yung mga ready to lay na dumating, pwede naman yon yung MVE lang. Tapos, pag okay na sila, makainom na sila, nakainom na sila, pwede ka nang maglagay ng feeds para sila ay makakain. Yun ay kung talagang okay na yung hindi sila yung stress dahil sa biyahe at saka sa pagkakarga. Yung nakasettle na talaga sila na ready na silang kumain. So, magbibigay ka na ng feeds nila. At ang una mong ibibigay na feeds ay pullet developer or kung walang pullet developer, grower. Kasi may mga instances na sa delivery, hindi mo maiiwasan yung may underweight. Na hindi naman yung grabe ha. Kasi ang talagang timbang niya, di ba? 1.1, 1.135, mga ganyan. So, kung minsan kasi, yung 1 kilo, kino-consider na kung minsan yon pagka nagki-cage. Pero yung 900 grams, reject talaga yon. Hindi po pwede kasi matagal ka pang mag-aalaga bago mangitlog yung pag 900 grams pa lang. So yung 1 kilo, pwede na, okay na rin konti. Kasi ang timbang talaga, di ba? 1.1, 1.135, mga ganyan, So, kaya, yun, magbibigay ka muna ng pullet developer para at least kahit paano ay makahabol ng konti. And then, 17 weeks, magbibigay ka na ng pre-lay. At pag 18 weeks na, expected mo na kung maganda yung RTL na dumating sa'yo at maganda rin ang management mo, okay yung pakain mo, ganyan. So, magdadrop ng itlog, yung first egg, magkakaroon na ng first egg at 18 weeks. And then, sa 19 weeks, magbibigay ka na ng layer feeds. So, pag 19 weeks, hanggang dun sa sunod-sunod pang mga weeks, layer feeds na ang ipapakain mo. Ganon ang so pag 19 weeks na, hindi na yun pag 18 weeks at saka dun sa 19 weeks na, hindi na RTL yan, di ba? Layer na sila. Yan na yung sinasabi ko dun sa nakaraang video na sila na yung young layer. Yung mga batang manok na nangingitlog. Yun. So, yun yung yun lang ang simpleng gagawin mo
pagka may ready to lay na bagong cage. Yun lang. So, sana nakapagbigay ulit tayo ng kaunting idea dito sa video to. At sana patuloy na subaybayan ang channel ko, patuloy na i-share yung mga videos at siyempre itong channel ko na rin. At yung mga bago, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at paki-hit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. Sana pagpalain tayong lahat.